Mali po yung pinalalabas pala ng mga kampo ni Risa Hontiveros na traidor to si Kiko at si Bam. Hindi naman pala nila trinaidor ang kanilang leader. Asyumera lang si Risa Hontiveros na ang leader na tauhan niya si Kiko at si Bam. Tauhan pala sila ni Lenny. O ngayon, paano nila piniplay up yan? Magugulat ka talaga eh. Ito po, ito isa sa mga ano nila to eh. Isa to sa mga tagasagot nila dito sa social media eh. Etong Teyatan. Tagapagtanggol nila to. Inglesera lang to pero hindi mo kami madadaan sa pa-English-English. Ang problema ninyo, binabaliktad nyo na. Yung pagkakadawit daw ni First Lady dito sa Tantocos death ay kasalanan na ng DDS ngayon. Imagine, ang lakas ng loob nyong ibalik sa amin yung kasalanan. Oh, basahin po natin, Teyatan. The LA Country's Public Coroner's Report is out. The scion of unknown family died privately in a hotel room in the US. The primary cause of death is cocaine effects and probable atherosclerotic cardiovascular disease as a significant contributing condition. The report classified the manner of death as accident. Ayan, okay pa, di ba? Pare-pareho pa tayo. So, in-state niya lang. Dito na tayo maghiwalay, Teyatan. The report classified the matter of death as accident. But the DDS first order of business is to drag the First Lady into it. Why? Because he was part of her entourage. Di ba? Oo. Kaya dinadrag siya. Oo. Yung ba gusto mong isagot namin? Huwag kang magmalinis. Teyatan, ang linaw. Part ng entourage. Di mo ba naintindihan? Namatay sa droga. Bakit DDS na may kasalanan? Ha? But the DDS first order of business is to drag the First Lady into it. Alam mo, Teyatan, no? Sinabi ng Vice President ng Pilipinas, kung hindi mo kinikilala si Sara Duterte, FYI lang, Vice President siya ng Pilipinas. Sinabi ng Vice President ng Pilipinas, before pa maglabas ng official record, itong coroner ng LA, na naroon si Lisa Marcos doon sa pagkamatay ng isang entourage niya. Kasama siya sa police report. Ano sasabihin nyo na naman? Invento lang yan ng DDS? Hindi kami ngayon lang nag-react. Nagsalita na si BP Sara before pa lumabas yan. Sabi niya, ililinaw ko lang uli sa'yo, kaya pinakidnap si Tatay Digong para scapegoating ng isang malaking iskandalo involving First Lady Marcos. Nakasama doon sa police report, nakasama niya yung isang tao, si Tantoko na apparently, nakasama niya si Tantoko doon sa police report ng Maodi. Tindi nyo. Gustong palabasin ni Teyatan na isinasangkot lang natin si First Lady. Sinabi yan ni Vice President. At ano ang sinabi ni Auntie Claire? Fake news si Vice President Sara Duterte. Ngayon, napatunayan natin na meron ng balita na OD nga sa droga. Partikular, cocaine. O ano na ngayon? Sasabihin nyo na naman, pilit namin sinasangkot. Nakalagay nga siya sa police report. Sino nagsabi niyan? Si BP Sara.
Between you and BP Sara, sino mas kapanipaniwala? Alam nyo, no? Huwag na tayo magbulahan. May mga nagsasabi ng katotohanan. Mga Duterte at mga Marcos, Dilawan, Kakamping at mga Makabayan. Magkaiba ang sinasabi nilang katotohanan. At sa lahat ng pagkakataon, lumalabas na yung sinasabing katotohanan ng mga Duterte ang siyang totoong nangyari. Anong sinasangkot lang ng mga DDS si First Lady? Ang linaw ngang naroon na sa police report, naroon ang pangalan eh. Nakasama ni Tantoko eh. Babalik-tarin mo na naman dahil nakita mo lang yung salitang accident. Hindi mo naintindihan yung salitang accident. Ako na magpapaliwanag sa'yo, Teya. Kaya tinawag na accident yun kasi pwede namang mamatay ka sa droga nang sinadya mo. Ang ibig sabihin ng accident nun, hindi ka nagpapatiwakal nung tumira ka ng droga. Nag-i-enjoy ka nga. Kumakanta pa nga ng I Will Survive. Party-party pa nga eh. Aksidente kasi yung intention mo hindi naman magpatiwakal. Aksidente kasi hindi ka naman sinaksakan ng droga. Aksidente dahil tumira ka ng sarili mo at yun ang kinamatay mo. O, naintindihan mo yung aksidente? Hindi yung naglalakad siya sa kalsada na, ay, nakasinghot ako ng droga. Ay, may bumuhos na cocaine, 1 kilo. Nasinghot ko yung kalahati. Hindi yung ganong aksidente. Ang dami niya sinabi. Oh. Tapos, kapag tinawag kayong fake news, peddler at kinasuhan, magsusulisit kayo ng followers nyo dahil inapi kaming Marcos admin. Tapos, maghurementado kayo at iyak magmumura sa livestream. Akala mo, kinatay na. Utot mo. Fake news pa rin ng mga DDS. Katarantaduan talaga ng mga to. Ang ipaliwanag ninyo, Teya, ikaw, total, sinasalo mo. Tahimik nga si Anticler, ikaw ang gusto mong sumulo, gusto mong magpasikat. Total, sinasalo mo na rin lang. O, sige, eto na lang. Kung aksidente yun na gusto mong palabasin, walang may kasalanan. Bakit hindi nagsalita yung nagdala sa kanya doon sa United States of America? Bakit walang opisyal na pahayag na yung kasama po namin ay naaksidente sa droga? Oh, kasi yun yung gusto mong palabasin eh. Naaksidente siya kaya siya namatay. Kaya, oh, kung wala naman palang may pagkakasala, kung hindi yan iskandalo, kung hindi yan public scandal, bakit hindi nila, pagdating nila at nalaman nila patay na yung kasama nila, bakit walang opisyal na payag mula sa First Lady na nakikiramay po kami sa pamilya ng yumaong si ganun dahil sa aksidenteng nagdroga siya. Di ba? Bakit na natili silang tahimik? O ikaw na sumagot, Teya. Babalik-tarin nyo pa ngayon na DDS lang ang nagsasangkot? Kasangkot siya dahil kasama niya yun. Alam mo, pasimplihin natin. Pag kayo naligo sa ilog, mga bata kayo, 4 kayo naligo, yung isa nalunod. Hindi ka ba kasangkot? Lunod pa lang yun, walang droga dun. Ano yun? Lahat nagdroga, maliban sa'yo? Eh, ikaw nga pinagbibintangan na drogista eh. Okay lang na tumahimik sila, pero yung ibintang mo pa sa mga Duterte supporters, na kami yung dahilan, kami yung nagsasangkot lang kay Lisa, putya, ang sama naman ang dating nun.
Di ba? Hindi yan private matters. Public yan dahil sabi nga ni Jason sa public. Yan yung sinasabi ni Auntie Claire na gumastos talaga ang gobyerno. O sige, iwan na natin yan. Punta na tayo rito. Ito, nakakarindi po to, no? Kaya sabi ko nga, dapat lahat, yun si Calvo, si PCO, pa-drug test ka din kasi wala sa hulog yung mga ano mo eh. Wala po sa hulog talaga yung sagot nyo. Ito po ang pinakawala sa hulog. Nakasagutan ngayon. Oy, kaya, nakita ko to si Seljokno. Seljokno, Laila de Lima, lahat po ng mga si Risa Ontiveros, lahat ng Dilawan, lahat ng Kakamping, lahat ng Makabayan Black. Bakit dehin bokiki rin po kayo rito? Wala lang sa inyo? Iskandalo po to ng Pilipinas. Di ba mapagmatuwid kayo? Kiko Bam? Asan na kayo? Dehin bokiki lang? Wala lang? Tindi nyo. Ngayon nyo po makikita kung sino talaga yung concern sa Pilipinas. At yung concern lang sa sarili nila. Okay. Punta po tayo rito sa sinabi ng ay, congratulations nga po pala. Kahit po 2 survey na po na mapagkakatiwalaan. Ito pong SWS at saka yung nauna, Publicos Asia ba yung nauna? Na pinakamataas po na rating si BP Sara. Maraming salamat po sa mga mamamayang Pilipino na hindi na po kayo naniniwala sa paninira sa mga Duterte. Yan. Hindi na naniniwala sa inyo mga tao. Puta yung pananahimik yung mga media kayo eh. Sana ba yung hayop? Tinantosan ko yun, nawala. Asan na? DPWH on Dolomite. Ito po Ito po ang pamagat ng ito po ay balita sa Philstar.com. Dolomite Beach. Dami namang commercial nito. Dyaryo lang may commercial pa. Dolomite Beach drainage nagdudulot ng baha. So matapos po tayong gumastos ng trilyon na po nagagastos natin sa mga flood control project, meron pa rin pong baha. Di ba? Ngayon, ang dami na pong paliwanag ni BBM. Sabi ni BBM, nabangga ng barko eh. So, okay lang, nabangga pala ng barko eh. Sabay-sabay, 5,000. Sabay-sabay. Tapos, nung wala pong barkong bumangga, nagbaha pa rin, na-overwhelm lang. Ibig sabihin po ng na-overwhelm, mayroon daw naman ginawa talaga mga flood control. Mas mataas lang po yung baha kaysa sa flood control. Kaya may baha pa rin. 'Di ba? Mga imposible, no? Pero meanwhile, trillion na po ang ginagastos natin sa flood control project. Ngayon, apparently, wala pa pong malakas na bagyo, normal na ulan lang po, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbaha. So hindi na po natin pwedeng sisihin kasi walang barkong bumabaha at hindi rin po pwedeng sabihin na overwhelm kasi wala naman pong ulan na maghapon magdamag, no? Talagang ano lang po, yung 1 oras lang na umulan, bahang-baha na. Wala na po silang masasabihan. Wala na pong may kakatwiran. Kaya ang kinatwiran po ngayon,
yung Dolomite Beach na ang kinatwiran ng taga DPWH. No? Kaya daw po, kasi naharangan ng Dolomite Beach, yung mga palabas ng Kamaynilaan, antindi, no? Dolomite Beach pa. Kasi kay Duterte yan eh. So, ibig sabihin, ang may kasalanan na naman ng pagbaha ngayon 2025, yung Dolomite Beach na pinatayo o pinagawa ni Pangulong Duterte noong 2021, 2022, o mula 2020, 2022. Pigilan nyo na lang po ang galit nyo. Alam nyo kung bakit daw? Kasi daw, dati, lahat ng mga maruruming tubig sa Kamaynilaan, diretso na sa Manila Bay. Pero dahil naggawa sila ng Dolomite, nagkaroon daw na nililinis pa raw ngayon. Bago mapunta sa Manila Bay, yung mga tubig na galing sa mga estero, galing sa mga ilog Pasig, lilinisin muna ng may pagdadaanan muna para malinis. Alam na nga natin, Valencio, ikaw naman, no? Sinasabi ko nga eh, yung ginagawa nila eh. Alam natin na nililis nila. Ako ba maniniwala na Dolomite Beach yung may kasalanan? Ikaw naman. Alam na nga natin yun, kaya nga natin ini-expose eh. Yung nakakabuisit nilang pang... So dahil wala na silang maikatwiran, tuloy-tuloy pa rin po yung flood control project dahil malaki po pera dyan, trilyon. Sinisi na naman yung proyekto ni Tatay Digong na Dolomite. Wala pong kinalaman yung Dolomite sa pagbaha. Nililinis nga yung tubig. Ayaw nyo ba luminis yung tubig? Ang Dolomite Beach po at paglilinis po ng Manila Bay ay pagsunod po yan sa mandamus. Utos po yan ng Supreme Court na linisin nyo naman yung Manila Bay dahil patay ng tubig, patay na yung bay natin. Nilinis nga po eh. Di ba? Huwag nyo pong isisi kung hindi nyo talaga kayang malutas, huwag na lang tayo magpondo ng trilyon. Hayaan nyo na lang kasi linis-linis lang pala rin ang gusto ninyo. Ibig sabihin, no? Babalik lang tayo sa linis lang. Bakit yung madumi dati andyan, wala bang baha nun? Pag sure sila, oy, hindi ko maintindihan. Huwag nyo po isisi sa mga Duterte. Sasabihin nyo, may baha din, yung ba gusto mong palabasin, oy, babalik ko lang sa'yo. May baha din po ba nung panahon ni Duterte? May baha din po. Pero hindi po kasing dalas ng baha ngayon. Ikalawa, may baha ba nung panahon ni Duterte? May baha din po. Pero walang trilyon na budget para sa flood control. Yun po yung malaking pagkakaiba eh. 'Di ba? Kagyat na bumababa yung tubig nung panahon ni Tatay Digong dahil napaka-practical na solusyon niya sa baha. Ang solusyon niya sa baha, maglinis ng ilog Pasig, maglinis ng mga estero. Kung malinis po yung estero at ilog Pasig, tuloy-tuloy po yung tubig na bababa sa Manila Bay, walang mahahara. 'Di ba? Tinuro sa atin yan, elementary tayo. Pag nagtapon ka ng basura, kung saan-saan, babarayan sa mga kanal, babarayan sa mga kalsat. Tinuruan ni Tatay Digong na maglinis. Huwag nyo pong isisi sa Dolomite. Sasabihin nyo, may baha rin naman kay Tatay Digong. Tama. Pero wala tayong trilyon na budget. Ano yung trilyon na budget? Ano ba yung purpose? Bakit tayo nag-trilyon na budget? Opo, trilyon na po dahil 500 billion no nakaraan. Ngayon, more or less, mas mataas pa. Kaya mahigit trilyon na yung binadget dyan ni BBM. Ang tanong, para saan yung flood control? Kontrolin yung baha para mawala yung baha. Nangyari, dahil sa flood control, na-trap ngayon.
Okay. Yan po ang ngayon, sagutin po natin, meron pa namang oras. Sagot pa po tayo sa iba. Congratulations sa BP Sara, hindi umuubra yung ano nila. Eto po, pakita ko lang to, no? Risa Ontiveros. Kasi yung mga kampo ni Risa Ontiveros, yung mga kakampi ni Risa, pinalalabas na bumaliktad na yung si Kiko Bam, traidor, etc. Eto po sila. Hindi naman pala bumabaliktad. Ayan, may comment po si Lenny. Sabi ni Lenny, maraming desisyon na ginawa kami for Bam and Kiko. Sila, Risa Ontiveros sila, hindi ka kasama. Yung feeling ng iba na para naging traitor na agad for the cause. Pero actually, necessary siya para makatuwid. Parang nag-pay off naman in the end. Okay, sabi niya, they did what needs to be done na without sacrificing their principles. Okay, so ibig sabihin, mali po yung pinalalabas pala ng mga kampo ni Risa Ontiveros na traidor to si Kiko at si Bam. Hindi naman pala nila trinaidor ang kanilang leader. Asyumera lang si Risa Ontiveros na ang leader na tauhan niya si Kiko at si Bam. Tauhan pala sila ni Lenny. Hindi nila tinatraidor. At sabi nga ni Lenny, maraming desisyon na ginagawa kami. Kami raw. Kasama siya ron. Hindi ka pala kasali, Ontiveros eh. Asumera ka lang pala na magkakasama kayo. Hindi ka naman pala kasama dun. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.